Hindi lahat ng tahimik na lugar ay payapa. Minsan, mas marami pang tinatagong kwento ang isang lugar kaysa sa mga taong dumadaan dito. Magandang gabi sa inyong lahat mga kahalo at syempre kay Miss Ena at sa lahat ng nakikinig. Sana magsilbing babala ang kwentong ibabahagi ko, lalo na sa mga mahilig mag-explore ng mga abandonadong lugar nang hindi alamang nakaraan ito. Hindi tunay ang mga pangalan sa kwentong ito. Tawagin niyo na lang akong Tessa mula sa Nueva Ecija at ito ang aking istorya. Taong 1992 iyon, 19 years old pa lang ako noon at katatapos lang namin ng high school. Bago magsimula ang college ay naisip naming apat na magkakaibigan na gumawa ng isang bagay na hindi pa namin nasusubukan. Hindi pa uso noon ng social media, cellphone, kaya ang saya para sa amin ay simpleng road trip, kwentuhan at konting adventure. May kakilala ang isa naming kasama na nagkwento tungkol sa isang lumang bukirin sa bandang liblib ng Nueva Ecija. Matagal na raw iyong sinasaka. Malawak ang lugar, puro damuhan at tuyong maisan ang paligid. Wala ring mga bahay na malapit kaya siguradong tahimik. Sabi pa niya ay madalas daw may mga kabataang nagpupunta roon para mag-bonfire at mag-camping. Excited kaming lahat. Nagambagan kami para sa pagkain, dalata, tinapay, soft drinks, flashlight at isang lumang tent na hiniram lang namin sa tiyuhin ng kaibigan ko. Hindi man kumpleto ang gamit namin, pakiramdam namin ay sapat na iyon para magkaroon ng magandang alaala bago kami magkanya-kanyang landas. Bandang hapon nang makarating kami sa bukirin. Habang gumababa kami ng jeep ay napansin kong kakaiba ang katahimikan ng lugar. Walang batang naglalaro, wala ring mga magsasakang nagtatrabaho kahit taniman ang paligid. Habang papunta kami sa gitna ng bukirin ay may matandang lalaki kaming nakasalubong. Nakasombrero siya at may dalang lumang itak. Saglit na kaming tiningnan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Na kapag lumubog na daw ang araw ay huwag na huwag daw kaming matutulog sa gitna ng bukirin. Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Nagkatinginan kaming apat bago nagtawanan. Akala namin isa lang siyang matandang mahilig manakot ng mga dumadayo. Kung tutuusin ay wala namang kakaiba sa lugar. Malawak lang talaga ito at medyo napabayaan na. Pinili pa nga naming magtayo ng tent sa mismong gitna ng bukirin dahil iyon ang pinakapatag na bahagi ng lupa. Habang lumalalim ang gabi ay nagsindi kami ng maliit na apoy. Nag-ihaw ng hotdog, nagkwentuhan tungkol sa mga plano namin sa college at nagtawanan sa kung sino-sino ang unang magkakaroon ng nobyo at nobya. Maya-maya ay isa-isa na kaming pumasok sa tent. Tahimik ang gabi, sobrang tahimik, na parang walang kuliglig at walang ibon. Wala rin kahit isang aso na tumatahol sa malayo. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Ang alam ko lang ay bigla akong nagising na parang may mali. Madilim pa rin sa loob ng tent. Tahimik ang tatlo kong kasama pero may naririnig akong tunog. Sa una ay inisip kong hangin lang hanggang sa naging malinaw. May humihinga, mahaba, mabagal at malalim. Hindi iyon galing sa loob ng tent, galing iyon sa labas. Parang may taong nakadikit mismo sa tela. Nanigas ang buo kong katawan, hindi ako makagalaw, hindi rin ako makapagsalita at mas lalo kong pinakinggan ang tunog. Isa, dalawa, tatlo. Hindi lang pala iisang tao ang humihinga. Parang maraming nakapaligid sa amin at ang mas nakakatakot, pakiramdam ko, ay sabay-sabay silang naghihintay na may unang gumalaw sa loob ng tent. Pagsikat ng araw ay parang unti-unting nawala ang takot ko sa nangyari noong gabi. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka mga baka lang o ligaw na aso ang narinig kong humihinga sa labas ng tent. Na baka dahil lang pagod ako at inaantok kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Nang ikwento ko iyon sa tatlo kong kasama ay tinawanan lang nila ako. Sabi pa ng isa ay baka raw nananaginip lang ako at dahil maliwanag na ulit ang paligid ay parang naging normal na naman ang lahat. Matapos kami mag-almusal ay naisip naming libutin ang buong bukirin. Sayang naman daw ang punta namin kung hanggang tent lang kami. Total ay wala naman kaming ibang gagawin buong araw.
Habang naglalakad kami ay doon namin napansin na kakaiba pala ang lugar. May mga lumang poste na halos bumagsak na, may mga bakod na kinakalawang na, at may isang sirang kubo na halos puro kahoy na lang ang natitira. Mukhang matagal nang walang taong tumira doon. Hindi rin namin maintindihan kung bakit walang mga ibon o kahit anong hayop na dumadaan. Sa ganong kalawak na bukirin, dapat may makita man lang kaming kalabaw, baka o kambing. Pero wala, at sobrang tahimik. Habang palalim kami sa loob ng bukirin ay nakita namin ang isang lumang balon. Tinabunan na ito ng damo sa gilid pero bukas pa rin ang bunganga nito. Lumapit ang isa kong kaibigan para sumilip. Pagkatapos ng ilang segundo ay umatras siya. Sabi niya ay sobrang lalim daw at parang walang tubig sa ilalim. Hindi na namin pinansin iyon. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad at ilang metro pa ang nilakad namin nang makita namin ng isang napakalaking bahagi ng lupa na kakaiba ang itsura. Habang ang buong bukirin ay may damo at maliliit na halaman, ang bahaging iyon ay purong tuyong lupa. Walang tumutubong kahit ano, at kahit maliit na damo ay parang patay ang lupa. Napansin ko ring mas malamig doon kumpara sa ibang bahagi ng bukirin. Habang nag-uusisa kami ay may natapakan ng isa naming kasama. Nakahukay ng kaunti sa lupa ang isang lumang pala. Kinakalawang na ito at halos sira na ang hawakan. Nang punasan namin ng bakal ay may nakita kaming nakaukit na pangalan, Felix 1962. Nagkatinginan kaming apat. Sino si Felix at bakit naiwan ang pala niya sa gitna ng abandonadong bukirin? Biro pa ng isa kong kasama ay baka raw may nakabaong kayamanan sa ilalim. Tumiti lang ako pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may bumibigat na pakiramdam habang nakatitig sa lupang iyon. Maya-maya ay may napansin akong tao sa may dulo ng bukirin, isang matandang babae. Nakatayo lang siya sa ilalim ng tuyong puno. Nakasuot siya ng lumang puting damit at nakatalokbong ang ulo. Hindi siya gumagalaw at nakatingin lang siya sa amin. Inakala naming baka tagaroon lang siya, kaya kumaway ang isa naming kasama. Pero imbes na kumaway pabalik, ay bigla siyang sumigaw. Sabi niya ay lumayas na daw kami at hindi daw sila natutulog sa gabi. Malinaw na malinaw ang boses niya. Napahinto kaming lahat. Gusto sana naming lapitan siya para magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ilang segundo lang kami nagkatinginan, pagbalik namin ang tingin sa direksyon niya, ay wala na siya. Hindi siya naglakad, hindi rin tumakbo, at parang bigla na lang siyang naglaho. Nilibot pa namin ang tingin ng buong paligid at wala kaming nakita kahit sinong tao. Doon nagsimulang bumalik ang kaba ko. Naalala ko ang matandang lalaki nung naunang hapon. Naalala ko rin ang mga hiningang narinig ko sa labas ng tent. At kahit ayaw ko huminin, pakiramdam ko ay may dahilan kung bakit parehong gusto kaming paalisin ng dalawang matatandang hindi naman namin kilala. Pero huli na para umatras. Nagpasya pa rin kaming manatili ng isa pang gabi. Hindi namin alam na pagsapit ng dilim ay doon pa lang talaga magsisimula ang bagungot na habang buhay kong hindi makakalimutan. Pagsapit ng gabi na mas mabigat ang pakiramdam kaysa noong una kaming natulog sa bukirin ay hindi na kami masyadong nagkwentuhan. Kahit wala namang umaamin ay halata kong naiisip pa rin namin lahat ang matandang babae at ang sinabi niyang hindi sila natutulog sa gabi. Mas maaga kaming pumasok sa tent. Wala nang tawanan, wala nang kantahan at parang gusto na lang naming matapos ang gabi at umuwi kinabukasan. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog pero nagising na naman po sa isang tunog na hindi ko agad maintindihan. Mga yabag na mabibilis, hindi rin mabagal at pantay ang pagitan. Parang may grupo ng mga taong naglalakad ng sabay-sabay. Noong una ay akala ko dumadaan lang sila sa malapit. Pero habang tumatagal ay napansin kong hindi sila lumalayo. Umiikot sila, paikot sa tent namin, pakaliwa, pakanan at paulit-ulit. Nagising na rin ng tatlo kong kasama dahil sa ingay. Tahimik kaming nakikinig at walang nagsasalita. Naririnig lang namin ang sabay-sabay na yabag sa tuyong lupa. Parang dose-dose ng paa ang humahakbang sa paligid namin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganoon hanggang sa napiko ng isa naming kasama. Sabi niya ay baka may nang titrip lang sa amin. Binuksan niya ang zipper ng tent at mabilis na lumabas habang may hawak na flashlight. Tumigil ang mga yabag.
Bigla naging tahimik ang buong paligid at inilawan niya ang kaliwa pagkatapos ang kanan. Pero wala, puro damo lang, puro tuyong mais at walang kahit sinong tao. Huminga kami ng maluwag at akala namin ay tapos na, pero may kung anong nagtulak sa akin na sumilip din. Pagkalabas ko ng ulo sa tent, ay dumiretso ang tingin ko sa may maisan. Doon ko sila nakita. May mga taong nakatayo sa pagitan ng mga tuyong mais. Hindi ko makita ng maaayos ang mga mukha nila dahil madilim, pero malinaw kong nakita ang mga katawan nila. Sobrang payat, sobrang tangkad, na halos hindi normal ang haba ng mga braso at binti nila. Napuputla rin sila, hindi sila gumagalaw, nakatayo lang at lahat sila ay nakatingin sa amin. 1, 2, 5, 10 hanggang sa hindi ko na sila mabilang, na parang habang mas tumatagal akong nakatingin ay mas dumarami pa sila. Nanginig ang buong katawan ko, hindi ako makapagsalita. Hinila ko na lang paloob ang kaibigan ko at isinara ang tent. Kinakabahan na kaming lahat. Binuksan namin ang flashlight at itinapat sa direksyon ng maisan. Nandoon pa rin sila. Hindi pa rin gumagalaw, hindi rin kumukurap at nakatingin lang. Biglang nanghina ang ilaw ng flashlight. Kumurap ito ng ilang beses bago tuluyang namatay. Sa sobrang kaba ay napamura ang isa kong kasama. Makalipas ang ilang segundo ay umilaw ulit ang flashlight. Mabilis namin itong itinapat sa labas. Pero wala na ang mga tao. Wala na silang lahat. Akala namin ay umalis na sila. Pero nang igalaw namin ang ilaw sa kanan ay bigla silang naroon. Mas malapit na, wala na sila sa maisan at nasa gilid na sila ng tent at parang ilang hakbang na lang ang layo. Halos mawalan ako ng hininga at doon namin narinig ang mahina ngunit sabay-sabay na bulong. Hanapin niyo kami. Paulit-ulit, hindi malakas pero parang nasa mismong tabi ng tenga ko ang boses. Bago pa kami makapag-react, dahil naisip ko na lang na hindi lang pala ako ang nakaranas ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag siyang lumulubog sa lupa hanggang tuhod. Parang biglang lumambot ang matigas na lupa sa ilalim niya. Hindi siya makaalis, para bang may mga kamay na humihila sa kanya pababa. Agad namin siyang hinawakan at sabay-sabay na hinila. Halos madapa kaming lahat sa lakas ng kapit namin. Maya-maya ay bigla rin siyang nabunot. Napaatras kaming apat, humihingal at nanginginig. Nang ilawan namin ng lupa ay normal lang ulit ito. Matigas, tuyo, walang hukay at walang bakas ng paglubog. Pero alam naming lahat ang nangyari dahil hanggang tuhod ng kaibigan namin ay puro putik ang pantalon niya. At may mga marka ng mapuputlang kamay na nakadikit sa magkabilang binti niya. Hindi na namin hintay pang may mangyari ulit. Pagkabangon ng kaibigan naming halos lumubog sa lupa, ay dali-dali namin kinuha ang mga bag namin at tumakbo palabas ng bukirin. Wala na kaming pakialam sa tent. Wala na rin sa isip namin ang mga gamit na naiwan. Ang gusto lang namin ay makaalis. Pero habang tumatakbo kami ay may napansin akong mali. Paulit-ulit namin nadadaanan ng parehong tuyong puno, kasunod ang lumang balon, pagkatapos ay iyong bahagi ng lupang walang kahit isang damo. Huminto ako at humihingal kaming lahat. Nagtanong ang isa kong kasama kung nadaanan na daw ba namin yon. Walang sumagot kasi pare-pareho na kaming kinakabahan. Sinubukan naming tumakbo sa ibang direksyon, pero makalipas lang ang ilang minuto ay nasa parehong lugar na naman kami. Parang umiikot lang ang buong bukirin at ayaw kaming palabasin. Habang hindi namin alam ang gagawin ay may narinig kaming mahinang boses. Paglingon namin ay nakita namin ulit ang matandang babaeng sumigaw sa amin noong umaga. Humihinga siyang lumalapit at halatang nagmamadali. Paglapit niya ay hindi na siya nagsayang ng oras. Sinabi niyang umalis na daw kami. Pagkatapos ay tinuro niya ang bahaging walang damo at doon niya sinabi ang lihim ng bukirin. Noong 1962 ay may mayamang may-ari ng lupa na tumangging bayaran ang mga magsasakang ilang buwan nang nagtatrabaho sa kanya. Nang magreklamo ang mga ito ay ipinahukay niya ang isang napakalalim na hukay sa gitna ng bukirin. Mahigit 20 magsasaka ang nawala ng gabing iyon. Walang nakakita at walang nakapagsumbong. Ang alam lang ng mga tao ay bigla na lang silang hindi umuwi. Palihim pala silang inilibing sa ilalim ng lupang kinatatayuan namin. Mula noon ay wala nang tumagal sa bukiring iyon. Lahat na nagpalipas ng gabi sa gitna ng lupa ay may nararanasang kakaiba. May mga nakakarinig ng bulong,
May mga nakakakita ng mga taong naglalakad sa maisan at ang iba ay hindi na raw nakakauwi. Maigpit niyang hinawakan ng kamay ko at inabot sa akin ng isang lumang rosaryo. Sabi niya ay huwag daw kaming tatakbo at sabay-sabay daw kaming maglakad palabas habang nagdarasal na kahit ano daw ang marinig namin ay huwag daw kaming lilingon. Napalunok ako. Mahigpit kong hinawakan ng rosaryo habang nagkatinginan kaming apat at wala na kaming ibang pagpipilian. At doon nagsimula ang pinakamahabang 5 minutong naranasan ko sa buong buhay ko. Mahigpit naming hinawakan ng isa't isa habang dahan-dahan kaming naglalakad palabas ng bukirin. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Ang naririnig lang namin ay ang mahinang darasal at ang tunog ng mga paa naming humahakbang sa tuyong lupa. Ilang segundo pa lang ang lumilipas ay nagsimula na naman ang mga boses. May tumatawag sa pangalan ko at boses iyon ng nanay ko. At ang sabi ay bumalik daw ako. Napapikit na lang ako at mas hinigpitan ang kapit ko sa rosaryo. Maya-maya ay may boses naman ng tatay ng isa kong kasama ang narinig namin. May umiiyak, may nagsusumamong tulungan daw sila. Tapos may isang boses na sumigaw na naiwan daw ang isa naming kaibigan at kailangan namin siyang balikan. Pero alam naming apat na magkakasama kami. Walang naiwan at walang lumingon. Mas lalo lang naming hinigpitan ang hawak sa isa't isa at tuloy-tuloy kaming naglakad. Habang papalayo kami ay unti-unting nawala ang malamig na hangin. Nawala rin ang mga bulong hanggang sa puro huni na lang ng mga ibon ang narinig namin. Nang tuluyan ng sumikat ang araw ay nakita rin namin ang kasadang dinaanan namin papunta sa bukirin. Paglabas namin ay naroon ang matandang babae. Tahimik lang siyang nakaupo sa ilalim ng isang puno at ngumiti siya sa amin. Gusto sana namin siyang pasalamatan, pero paglingon namin matapos ilagay sa lupa ang mga bag namin ay wala na siya. Lumipas ang ilang buwan at nabalitaan naming ipapasara na ang lumang bukirin. Habang naguhukay raw ang mga tao para linisin ang lugar, ay may natagpuan silang mga lumang kalansay na magkakatabing nakabaon sa ilalim ng lupa. Doon namin napatunayang hindi lang pala kwento ang lahat. Mula noon ay hindi na kami bumalik sa bukiring iyon. Hindi rin namin ikinuwento sa marami ang buong nangyari dahil alam naming mahirap itong paniwalaan. Pero hanggang ngayon, tuwing maaamoy ko ang basang lupa pagkatapos ng ulan, ay bumabalik sa isip ko ang gabing iyon. Ang gabing may mga taong humihinga sa labas ng tent. At naniniwala akong kung hindi kami nakinig sa babala ng matandang babae, baka hanggang ngayon ay kasama na rin kami sa mga aninong naglalakad tuwing hating gabi sa lumang bukirin.